Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Title, ninakaw nila ang Pasko. Sino ang nagnakaw? Sinong nila? Malalaman rin na mamaya. Senator Amy Marcos on Thursday released a sharp video message depicting the worsening hardship among Filipinos during the Christmas season, blaming corruption, political opportunism, and government inaction for the public's economic difficulties. Senator Marcos said the country is entering the holidays in a state of distress, declaring, dahil sa korupsyon, pamumulitika, pananahimik at pagmamasid, naghihikaos ang lahat ngayong Pasko. She lamented that Filipinos are being undervalued and neglected, adding, hinahamak ang mga Pilipino sa halagang 500, yung Leche Buena. Walang trabaho, walang pera, walang kapayapaan at walang pag-asa. Marcos painted a grim picture of national conditions, claiming that only wrongdoers benefit while ordinary families struggle to afford basic needs during the holidays. Mga adiktos, mga kriminal, terorista, korap at mga oportunista lamang ang maligaya, ninakaw nila ang Pasko. Wow! Grabe! Ang tindi ng mensahe ng ating Manang Aimee. Sangayon ba kayo sa kanya na ninakaw ng administrasyong ito ang ating kaligayahan sa Pasko? Kasi sila yung mga nagnakaw, abundansya ang Pasko nila, sobra-sobra pa. Tapos tayo, ang taong bayan, minamaliit, pinagkakasya ang 500 na pang Leche Buena. Noche Buena pala. Pwede daw, makapag Noche Buena daw tayo. Sabi ng Auntie Claire, maghanap daw tayo ng mga tindahan na may mga discount para mapagkasya. Maghanap daw tayo ng mumurahing mumurahing chapsoy at mumurahing bihon. Pwede na daw yun. So iniinsulto pa nilang mga Pilipino, samantalang sila dahil maraming pera busog na busog, kumpleto sa ricados. Ang atin, yung 500 natin, pwede man mapagkasya mo, kailang walang kalasa-lasa. Ganon. Kaya ninakaw nila ang ating Pasko. Grabe mga adiktos, kriminal, terorista, korap at mga oportunista lamang ang maligaya, ninakaw nila ang Pasko. So, ano kaya ang kahihinatnan nitong away magkapatid? Parang unity team din, Kasi yung dating nagmamahalan nga unity team, Marcos Duterte, ngayon wala na. Irreconcilable. Kung divorce pa, wala nang kapag-asang magbalikan. Tapos sasabihin pa ng palasyo, handa daw makipag-dialogo ang Pangulo kahit sino man, including the Vice President, for the sake of national interest. For what? Bakit pa magdadialog? Ipinakulong nyo na ang tatay niya . So, what's the use of dialogue? Pabalikin nyo muna si Tatay Digong bago makipag-dialogue si VP Sara sa inyo. Ano pa? Inagaw pa ang project ni Tatay Digong, Bukana Bridge. Pinaghirapan nila ni na VP Sara, Mayor Sara pa noon. Plinano, lahat-lahat. Sa kaswertihan nila dahil nagsimula ang lahat, naayos ang lahat noong 2023. Sinimulan ang construction, ngayong patapos na, December 15, i-open na. Ayan, legacy project daw niya.
Sabi ng aking kaibigang Ilocano, mangibabain sir ni BBM. Bagi na kano, legacy project na kuno jay, Bukana Bridge, mangibabain. Nakakaya daw yung mangibabain. Sabi naman ni Auntie Claire, wala man. Hindi man niya inaangkin. Sinabi lang na natapos sa kapanahonan niya. Okay sana kung ganun. Pero ang ibig sabihin na this is one of our 4 legacy projects. Legacy, kung legacy, sarili mo. Paano mo sarili yung Bukana Bridge nga sinimulan pa ni Tatay Digong kapanahonan niya? Tapos ngayon, aangkinin mo. Ay, nako. Anyway, anong kinabukasan sa relasyon ng magkapatid na Marcos? Meron pa ba? Palagay ko wala na. Magtanim na yan ng yung tanim kawayan. Pag tinamnan ka ng kawayan, galit na habang buhay. But sana, kung sundin natin ang diwa ng Pasko, ang diwa ng Pasko is kapatawaran. Lahat tayo kalaban ng Diyos dahil nagkasala. Kaya lang, ang Christmas is peace offering. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak para siya ang ultimate sacrifice. Siya ang magpadugo. Siya ang tutubos sa lahat ng ating kasalanan para mapatawad tayo kung tanggapin natin ang kapatawaran. So ako, tinanggap ko na yung kapatawaran. Palagi kong sinasabi ABC. Para mapatawad tayo ng Diyos, number 1, accept. Accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na nabuhay at namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kung ginawa natin yan, karon tayo ng tunay na diwa ng Pasko. Kahit wala tayong pagkain sa Noche Buena, basta nasa puso natin ang Panginoong Hesus, yun ang tunay na regalo ng Pasko. Kaya kahit nakawin nila lahat ang ating pera sa kaban ng taong bayan, sige na lang, there will always be a day of reckoning, sabi ng Tatay Digong. Mananagot din yan, yung mga kawatan na yan. Basta meron tayong Panginoong Hesus sa buhay, meron tayong kapayapaan. Kapayapaan, peace with God. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya